matter. I maintain as an officer of the courts and under oath before the Senate of the Republic of the Philippines that I have never acted as legal counsel for Lucky South 99 or for any other POGO. All right. As far as I know po, Attorney, please stop using that offensive verb insinuating. I am a very plain speaker. Pero But you ang don't need sinasabi to, ko lang po- excuse me, sandali po. You don't need to tell the committee what the rules of the Senate well, are. I'm just Please citing just po. answer. I Tapo said yan, earlier. Excuse hindi me, po excuse siya me. po No, pwede. excuse Ma'am, me. excuse me No, kasi no, excuse me. I was asked Let me to finish. answer. Yes, you Hindi ko po already answered in maintindihan, excess. Kapag gusto niyo Sandali akong po. tumigil, papatigil niyo ako kapag ako nag-explain. Si Ms. Myla Roque at ang dating law partner nyo, incorporators po kayo sa Biancham. Tama po ba? That is correct. Biancham is my family holding corporation. Alright. Kayo rin ito. Well, I've never denied that, and that's why I said that I have an interest in that house. But it has to be emphasized na for purposes of search warrants, they have to specify the registered owner ng bahay. Kaya nga po, una-una, dinideny ko po na na-raid yung bahay ko dahil wala pong search warrant doon sa nangyari. Ang meron lang po, mission order at pag-aresto ng Bureau of Immigration sa dalawang Chinese nationals. So mission order po ang nag-cover ng raid. Hindi po raid. Sorry. Ang apprehension po. Kasi ang raid po, apprehension. wala pong search warrant at may abogado naman po yung mga foreigners na nakatira ron, hindi po sila pinapasok because under the Constitution and the Bill of Rights apply also to foreigners, hindi po sila po pwedeng pumasok na walang search warrant. Nang ipinakita kong Articles of Incorporation, List of Incorporators kanina kay Mr. De La Serna, may incorporators na nakalagay doon, isa rin po si Ms. Myla Roque. Yes, that's Alright. what the document says po. Hindi po yan dinideny. So just to summarize, yung house, alright. Okay, before I summarize, regarding yung pinaplano yung takeover sa Biancham, so ibig sabihin ba, bibilihin nyo yung shares ni AR? Bibilin De La Serna? Bibilihin nyo yung shares ng ibang shareholders? Or kaninong shares or kani-kaninong shares ang bibili ninyo para ma-effect yung takeover? Ang share po ni R is one share. Ang tawag lang po dyan, qualifying. Kasi bago po naamindahan ang corporation code, kinakailangan meron 5 na directors at 5 incorporators. Ngayon po pwede na pong magkaroon ng one-man corporation. So kaya po yung mga nakalagay po dyan na one shareholder lamang, they are what is known as qualifying shares para makumpleto yung 5. Now, ang nangyari po kasi dyan is dahil we were also applying for an AFAB accreditation and at that time sa Kongreso po, nagkaring malaking issue yung pag-aari ni Congressman Florendo sa Tadeco, minabuti na rin po namin na lumabas muna doon sa investment sa Bataan. So nalugi po kami doon pero binalik ang pera namin na wala namang bawas, nawalan lang kami ng interest. So yun po ang dahilan kung bakit nagbago po yung shareholdings ng Biancham. No? Pero ngayon po, as we speak and even before this controversy, the papers are being drawn na babalik po ako. No? I'm going to repurchase the shares and I will register it soon. No? Dahil malinaw naman ang gusto mangyari ni Mrs. basta wala siyang kinalaman doon sa mga negosyo na pinapasok ko. So magiging malinaw kung ano yung sa kanya, ano yung sa akin, at para ang isusugal ko lang, to quote her words, is yung sa akin lang at hindi niya isusugal yung sa kanya. At I-buy out nyo sina Mr. De La Serna at yung iba pang shareholders para maging one-person corporation na yung Biancham sa inyo na po. Well, actually, napirmahan na po nila lahat ang mga dokumento papunta sa akin, pero hindi pa po kami nagdonotaryo kasi inaayos pa. No? So, hindi naman po one-man corporation yan. Dahil sa totoo lang, kukuha rin po ako ng mga partners. So, magkakaroon din po kami ng reallocation, pero mangyayari po ay babalik talaga po ako dyan. So just to summarize, yung bahay na naging subject ng mission order para ma-apprehend yung 2 tao na associated sa Pogo Hub sa Bamban, that house is owned by PH2. PH2 is owned by Biancham, and your wife was managing director for about a year.
of Biancham? Yes po. All yes. right. So we will just do more research on that. And because it is owned by PH2, Madam Chair, corporation under the laws approved by Congress have separate personalities from the individuals constituting the corporation. Sige po. So those are my questions. No, sorry. So just to continue, Attorney Roque, so even after the testimonies of Chair Tenco and Attorney Fernandez, minimaintain nyo pa rin po ba na hindi kayo lawyer ng Lucky South 99 o kahit anong POGO for that matter? I confirm that 100%. And the reason po is, dala-dala ko po ngayon ng mga dokumento. Alam niyo po, ang attorney-client relations, kinakailangan po yan magkasundo ang partido because it is the highest fiduciary relationship. Kaya nga po yung tinatawag na attorney-client privilege, miski dito po sa Kongreso, hindi nyo mapapakontep kapag na-invoke yung attorney-client privilege. At sa totoo lang Within po, certain limitations, of course. at sa totoo lang po, sana kinuha po ako ng Lucky Star na abogado. Bakit po? Dahil yung raid sa PORAC, unconstitutional po yan. Nag-raid po sila, kumuha sila ng warrant of arrest galing sa Bulacan judge outside of jurisdiction. Excuse me, sige. Well, Hindi natin ano ini-investiga yung raid. We are investigating Yes, the ma'am, but POGO. I'm just saying so, kasi- please just make your Yeah, answer mabilis to lang this po. short. Kasi Yes. it was actually just a yes or no Ma'am, question. but ma'am, let us be fair because you have been insinuating I am a lawyer for Lucky South. That is why... Excuse me, the chair has not been insinuating anything. The chair and the members of the committee have been asking questions based on the testimonies, sworn testimonies of PAGCOR Chair Tenco, Attorney Fernandez of PAGCOR, and other resource persons. So the resource person will not impute any insinuation to the chair. Will please just answer the questions. The chair has given the resource person okay, Your Honor, leeway then, to answer in the the, question. in the So interest of please answer fairness, properly. may I be allowed to dispute then the statement of the prior resource persons? We will get to that in the Okay, course so of the question question again, of the Madam Chair, is... Do you maintain na hindi kayo abogado ng Lucky South 99 or any POGO for that matter? I maintain as an officer of the courts and under oath before the Senate of the Republic of the Philippines that I have never acted as legal counsel for Lucky South 99 or for any other POGO. Alright. Pero tama naman pong totoo na nakipag-meeting kayo sa PAGCOR tungkol sa POGO sa PORAC. Yes or no Totoo lang po yun, nakipag-meeting Okay. ako, but as I said, ang aking kasama po ay kakilala ko bilang Whirlwind Corporate Secretary and I have documents in my possession which I would like to submit now to the Senate. Yes, Kasi iba please po do yung that. Thank usap-usapan you. lang, iba kapag notaryadong dokumento. Okay. And definitely, yung pagtestimonya ng ibang mga resource persons ay hindi rin lamang usap-usapan at may mga sinasubmit ding dokumento. Otherwise, the committee would not bother inviting them again and again to Madam, the hearings. Excuse me. I just like to ask the next question. So, ang topic ng mga meeting at pag-uusap nyo sa PAGCOR, and in fact, mga pag-follow up nyo sa PAGCOR, ay utang ng Lucky South 99, ng mismong POGO. Tama po ba? Yes Tama or po no? yun. Alright, salamat. So, hindi lang talaga Whirlwind, Lucky South 99 din. Pwede ba ho So, mag-explain? Pwede naman po. Okay, kasi po ang Whirlwind is not only the lessor, they're also the service provider. Now, I appeal now to the officials of PAGCOR. Siguro kayo po mag-explain kung anong ginagawa ng service providers, including Chair Andre Dominguez, because I had an opportunity to work with Domingo her. Domingo, no? Ang service providers po, sila talaga ang nagbibigay ng lahat na kinakailangan ng mga POGO operators kasi POGO operators po, lahat yan Chino. Hindi po yan nag-i-Ingles. Kaya nga po meron silang mga representative sa PAGCOR. Dahil sila mismo, they have no ability to communicate dahil nag-establish na nga sila ng mga independent POGO hubs. So ang pagkakaintindi ko po talaga, trabaho po ng service provider
na magbigay ng serbisyo sa kanilang mga kliyente. All right, attorney, salamat. The committee will ask further questions sa PAGCOR. Balik na lang po tayo dito sa Lucky South at PAGCOR, no? Ang sabi po nyo, you did not authorize the use of your name in the organizational chart. That was submitted as an official attachment by Lucky South 99 to PAGCOR. Totoo So, kasalanan po yan ni Cassie Linong, tama ba? Hindi po. Kasalanan Hindi. po yan ng kung sinong gumawa. Sino Dahil ang wala gumawa? naman pong establishment. Gumawa po niyan Lucky South. Yes. Dahil sila po nag-a-apply. Na si Cassie Linong ang isang doon. Wala po ang pa boss tayong doon. ebidensya na nagpapakita kung sino nag-submit talaga ng mga dokumento, but PAGCOR can confirm kung sino talaga nag-submit ng mga dokumentong yan. Okay, we will Pero- ask PAGCOR that again later. We asked them before. Basta ang malinaw po sa komite ay yung organizational chart na yan, na may drawing, may box, na legal, na nandun yung pangalan nyo, was one of the official attachments sa submissions ng Lucky South 99 sa PAGCOR. And sabi nyo nga, ang tawag nito, yung obligasyon ng Pogo na Lucky Star sa PAGCOR ang pinag-uusapan ninyo sa PAGCOR. So, due diligence, bilang abogado, dun sa mga diskusyong iyon, alam nyo kung ano yung mga dokumentong sinumite, alam nyo yung mga official attachments na nakalagay doon. Did you confront Cassie Linong about this? Or kinasuhan nyo ba siya na kung bakit nandun yung pangalan nyo sa organizational chart? Madam, nagagalit po kayo dahil sinasabi nyo, binibigay ko ng mga salita ang inyong bibig. Pero right now, Hindi you naman already ako assume... nagagalit. Sinasabi ko lang wag niyong gawin Oo, yun. pero ngayon po, sinabi nyo, you again insinuated that I had anything to do with the document. Ayan nga po ang sinasabi ko. As far as I know po... Attorney, please stop using that offensive verb insinuating. I am a very plain speaker. Okay, I'm Pwede nyo sorry. lang, it's all right. Pwede Okay. nyo lang sabihin mali yung fact na Mali po. sinasite, tinatanggi Oo. nyo yung sinabi ng ibang resource person. 4 na taon na pong itong investigasyon. Halos wala na pong nag-insinuate kasi dire-diretso na pong mag-usap. Okay, so please tell the committee, kinonfront nyo ba si Cassie Linong or kinasuhan nyo ba siya? Bakit nandyan yung pangalan nyo sa organization? Well, unang-una po, nalaman ko lang na nandun ang aking pangalan nung nag-hearing po last time dito na sinabi ni Chairman Altenco. Pero bilang abogado and naging professor ng constitutional law, I'm familiar with the rules of the Senate. And the Senate says that in proving facts, the rules of court apply in the suppletory character. I don't need to argue with you about Opo, that, attorney. pero But you ang don't need sinasabi to, ko lang po- excuse me, sandali po. You don't need to tell the committee what the rules of the Senate Well, are. I'm just Please citing just po. answer our question. You don't My need to answer cite, po it's not is necessary. that document is only evidence of its existence. Pero para patunayan po yung katotohanan na nakalasaad sa dokumentong yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan, o di naman kaya testigo ng gumawa ng dokumentong yan, o di naman kaya yung testigo na pumirma ng dokumentong yan. Actually, Pag as wala I po said yan, earlier, excuse hindi me, po excuse siya me. po No, pwede. excuse Ma'am, me. excuse me No, kasi... no, excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but I am a Yes, it's all resource right. person invited. Yes, you are. I was Wait. asked Let me to finish. answer. Yes, you Hindi ko po already answered in maintindihan, excess. Kapag gusto niyo Sandali akong po. tumigil, papatigil niyo ako kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in Attorney. the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque, what I am Chair, saying, Madam yes, and Chair. Sherwin. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I and apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand. Thank you. I to the committee secretary. Yes. Speaking of Cassie Leong again, in contact po ba kayo sa kanya? Baka naman pwede niyong sabihan siya na mag-show up na dito. I will advise her to show up dahil kinakailangan talaga, especially to prove kung ano talaga yung reklamo niya kay Mr. Dennis Cunanan. Salamat. At kung nasa Singapore na siya, malapit lang naman mag-fly back. Ngayon, Attorney, Lucky South 99 has had issues of criminality and illegal activity since 2021 and yet pinacilitate nyo itong problem-solving session sa PAGCOR. Bakit Ma'am, po? ang totoo po dyan ay, again, PAGCOR should be the one to clarify this. Yung na-in trouble po dyan is a sub-licensee. Dahil tinanong ko po si Cassie dyan,
Yung panahon po na meron pang sub-licensee at mother's title po, mother license ang Lucky South, ang na-trouble po dyan ay hindi po doon sa Porac. Doon po siya sa Friendship Highway. So it is a Saan po yun? sub-licensee. Anong pangalan at ang Friendship Highway po ay, it's also in Angeles City, no? Not in Porac anymore. Pero yan pong na-raid is not the Porac facility. It is a different location, a sub-licensee of Lucky Ano South. pong pangalan ng sub-licensee? Ay pareho naman po lahat yan eh. And the PAGCOR officials can confirm this. So it's also Lucky South 99? Well, because ginagamit po nila yung lisensya dahil nung unang panahon, allowed po ang mga sub-licensee at nandiyan naman po ang past and present leadership ng PAGCOR. Kaya hindi po naapektuhan ang operation ng Lucky South dahil na-establish naman na hindi po yung Lucky South na nag-ooperate sa Porac ang may pagkakasala dun sa raid na yon. Well, inaamin niyo po ba na ang pag-areglo niyo sa PAGCOR ay para sa Lucky South 99 at hindi para sa Whirlwind lamang? Hindi po. Ang aking tinulungan po ay Whirlwind. Kasi noong nga panahon po yan, hindi ko nga po kakilalang Whirlwind bilang isang kliyente. Kakilala ko po sila dahil iniinganyo ko sila mag-invest sa mga energy projects. So yung pagsama ko po sa kanila, well, if we go by the Supreme Court definition of attorney-client, yes, meron pong attorney-client relation, pero it was more of an accommodation. Wala po kami engagement. Hindi po ako bayad doon. Nagkaroon lang kami ng engagement 2 weeks after dahil nga po dito sa ejectment case na nangyari. So kumbaga, that was part and parcel of my effort to entice them to invest into projects that I'm pushing for renewable energy dyan sa Cebu. At in a time span po of mga 1 year, talaga namang pong, well, frustrated po ako dahil hindi ko rin sila nainganyo. But ang naging suma total po, naging tutor nila ako for renewable energy at ang decision nila bago ang pangyayari ng lahat ay sila magde-develop ng sarili nilang solar farm at magtatayo pa di umano ng isang integrated solar panel manufacturing facility. No? So medyo nainis po talaga ako doon dahil nga ang dami kong oras na ginugol, pero pampalubag loob, ang sabi naman ng Whirlwind, bibigyan ka namin ng shares, founder shares, dahil ikaw ang tutor namin. Di niya na pong pinangalanan kung sino yon, parang showbiz, talaga pong sinabi nila na mayroong ex-cabinet member na nag-intercede para sa lisensya sa isang illegal pogo. Hindi naman po talaga yung pangyari. And I appreciate that you said the truth before this committee. Alright, salamat attorney. Yung mga side discussions on the side na lamang po.